Hello, good evening po sa mga kababayan po natin na nanonood ngayon ng live webinar na to. So right now, it's around 9:06 dito sa Pilipinas and nandito po ako sa computer facility natin. So, welcome po sa lahat na nanonood ng mga OFW and sa mga nasa Pilipinas po, no, sa kung saan mga kayong parte ng Pilipinas at na i-send nyo itong link na to. So, napakaswerte nyo po. Again, pwede po nating i-welcome lahat po ng mga kababayan po natin na OFW na nasa Hong Kong, Singapore, Russia, Cyprus, Greece, and yung mga kababayan po natin sa Saudi, Qatar, Dubai na nanonood po ngayon sa mga nabigyan po ng link na to. So, welcome po sa inyo lahat. Actually, right now, makikita niyo po yung isang napakagandang opportunity po, which is I-1. No? So, siguro before we start, ikwento ko lang po, sa mga nakakapanood po nito, lagi ko pong sinasabi sa lahat ng seminar ko, na hindi po aksidente o wala pong aksidente sa mundo. No? Kung napapanood mo itong video na to, I tell you, no, wag mo itong i-close, panoorin mo lang, tapusin mo, you spend some time para mapanood to, kasi nakakalungkot a lot of people kapag nag-presentan po sila ng opportunity. No? In fact, pag i-invite mga umaten ng seminar, ayaw pong pumunta kasi ang lagi nilang dahilan was wala silang time. Pero magugulat ka, lahat po ng telenovela nagre-rating. Why? Kasi baka isa ka sa nanonood ng telenovela na yan. Dahil pa, kahit nga po nasa ibang country, nakasubscribe po sa TFC or kung ano man pong channel para lang makapanood ng mga telenovela sa Pilipinas. Alam niyo po guys, lagi kong sinasabi, no, sa lahat na nakakausap ko, most of the people na mahirap or people na, sorry to say, no offense, pero yan po yung madalas manood ng TV, yung mga taong madalas mag-aksaya po ng time. No, kung titingnan nyo po, nag-aagawan po sa rating ng Channel 2 at Channel 7, kung pagbabasihan po natin lahat ng mayayaman na tao, it is just 5% of the population of the Philippines. So kung titingnan nyo po, almost 95% or 80% ng Pilipinas, no, were people na mahirap. And ito po yung pinagbabasihan ng rating ng Channel 2 and Channel 7. No, anong point ko? Ba't ko ito sinishare? I'm telling you, no, don't waste your time sa mga bagay na hindi nyo po pagkakakitaan. Well, I suggest, no, panoorin nyo po itong video na to, bigyan nyo po ito ng time, no, siguro mga 1 hour, pinakamatagal po, or 1.5 hour. Pero after this, it might change, no, yung buhay nyo forever. Ako po, aminin ko, the time na I was invited sa ganitong klase ng negosyo, I could still remember na hinihintay lang ako ng kaibigan ko. At sabi niya sa akin, pare, may ka-eyeball tayong magagandang babae. No? Ako naman po, siguro po, that time, no, normal pa po sa atin yung ganun. So, ang ginawa ko po, sumama po ako. No? Sabi niya, taga Green Hills, no? So, flawless. Sabi ko, flawless yan. At that time po, bumabiyahe pa po ako ng jeep. No? So, hindi pa ako nakakita ng mga ganun. No? So, sumama po ako. Amazing. 4 po kami bali na sinama. No? Tapos, ang sabi ganun sa kaibigan ko, pare, ang password lang, kayo na ba? No? So, nung dinala po kami, nagulat ako. Sobrang daming tao po. No? Tapos, seminar room pala yung atin namin. Ang ginawa po ng kaibigan ko, inupo kami sa harap. So, wala na po kami chance dahil sa sobrang dami ng tao, hindi ko na po magawan tumayo. No? Dahil po, nakakaya na, punong-puno na po ng tao. So, ang ginawa ko, inatinan ko po yung seminar. No? Well, doon po sa 3 kasama ko, sila po, galit na galit sila na na-invite sila sa ganung paraan. Pero ako naman po, aminin ko, nagpapasalamat ako ng sobrang laki na na-invite ako kahit sa hindi tamang paraan, na-invite ako. Kasi wala po ako sa kinalalagyan ko ngayon kung hindi po dahil sa accident or dahil sa ginawa po ng kaibigan ko na pagpalagay po natin mali yung paraan ng pag-invite. No? Kasi sabi niya, ka-eyeball na babae, so nagsinungaling siya doon. Pero nung time ko na naupo ako sa seminar, ang sabi ko sa sarili ko, ito yung matagal ko nang pinagdadasal. Gusto kong magbago buhay ko. No? Sabi ko, ito na yung para sa akin. No? So, alam niyo po, a lot of you guys na nakakapanood nito ngayon, a lot of people na na-share nitong video na to, no, maaring para sa inyo it's a waste of time, pero I tell you guys, no, wala pong aksidente sa mundo. Kung nandiyan ka, nanonood ko ngayon,
Sometimes we're praying for an opportunity para magbago buhay natin. Although, hindi naman nagbabagsak ang Diyos ng isang sakong pera. Nagbibigay lang po yan ng opportunity. So I tell you, just spare us a little of your time to watch this video. No? And on the long run, ikaw din po ang mag-decide. Ako po, aminin ko, by the way, I'm one of the part owner of this company. So kung titingnan niyo po, from being a jeepney driver, no, hindi ko maubos maisip na yung seminar na yun, ng pagsisimula ko, nasan po ako ngayon. So hindi niyo po alam kung saan po kayo papunta o 1 or 2 years or 3 years from now. So kung ikaw yung tao na sawang-sawa ka na sa kinalalagyan mo, kung OFW ka na alis ka ng alis, na hindi mo kasama pamilya mo every time magti-Christmas, or uwi ka, sandali mo lang sila makasama, even if pag-uwi mo malayo sa loob nila, kasi hindi mo sila laging nakakasama. I know, we make sacrifices sa sarili natin. Those were things na kailangan natin i-sacrifice just to earn, mabigyan sila ng magandang buhay. And I know lahat po kayo na nakakapanood nito, lalo na po sa mga kababayan natin na OFW na gusto mong makaipon ng pera, ang dalawang kan makapag-business, at ang importante doon, kasama mo na yung pamilya mo. Well, I tell you guys, sana po bigyan niyo pong pansin itong opportunity na to, baka ito po yung maging reason kung bakit darating po yung time, uwi ka na, nakasama mo pamilya mo, at magagawa mo na yung business na hindi mo na kailangan umalis ng bansa na to. So I tell you, just give us time, no, and explain po namin sa inyo yung business. Now, let's face it, all of us alam po natin na ang pera po nasa negosyo. No, siguro naman lahat po tayo, kaya po tayo nagtatrabaho, gusto natin kumita, makaipon, ngayon dalawang makapag-business. In fact, sa mga seminar ko nga, lagi ko pong tinatanong, sabi ko ganun, if ever mabigyan kayo ng chance, no, bigyan kayo ng 2 milyon, 3 milyon, 4 na milyon, anong business ang gusto nyo itayo? No? And then, a lot of people will tell me, gusto mag-hardware, mag-sari-sari store. In fact, una nga, ganito po natanong ko kung mabibigyan kayo ng, o makakaipon kayo ng 2-3 milyon, or mabigyan kayo ng 2-3 milyon, ano ba gagawin niyo? Magkakabaho pa ba kayo? Magbi-business na? Then that's the time a lot of people will tell me, actually, kung may pera na ako ganun, magbi-business na ako. So what's the point? A lot of us, gusto rin po natin mag-business, but we lack the capital. And even if we do have the capital, 3 million pesos, no, at makaipon tayo ng ganung kalaking pera, and a lot of people tinatanong ko anong business ang gusto mo. Yung iba ang sabi, gusto ko mag-business ng hardware, sari-sari store, drug store, etc. No? So mamaya po pag-uusapan natin yun, no? Kung bakit po kahit may malaki kang puhunan, no? So mali pa, hindi pa rin nababagay na magtayo ka ng ganong business. Mamaya po mas maintindihan po natin kapag in-explain ko na. Siguro po before we start this one, maganda po kasi magkaroon tayo ng positive na outlook. Kasi a lot of people kasi, kahit gaano po kasi kaganda yung explain namin business or opportunity, kapag sarado po ang utak mo, I tell you, hindi mo ito mapapansin. And in fact, merong story po dyan tungkol sa 2 sapatero. No, yung isang sapatero sobrang positive, yung isang sapatero sobrang negative. Yung isang sapatero na negative, pinadala siya sa Africa. Pagkabadala sa kanya sa Africa, tinanong siya ng boss niya, sabi niya, makiklik ba yung negosyo natin ng sapatos dyan? Sabi ng boss niya. And sabi ng sapatero, dahil sobrang negative niya, sabi niya, sir, hindi makiklik ang sapatos dito kasi lahat ng tao dito nakapaa. Walang bibili sa atin ng sapatos. No? So, anong nangyari naman, pinadala naman yung sapatero A. So, pagkapadala ng sapatero A, so, tinawagan ng boss, sabi niya, makiklik ba yung sapatos natin dito? Alam niyo po, sabi niya yung sapatero A, ay naku sir, dito po tayo yayaman ng gusto, sabog tayo dito. Kasi lahat ng tao dito nakapaa. Pag isa po dito, nabentahan natin ng sapatos, lahat to bibili kasi wala pang nakasapatos, so yayaman po tayo dito. So, titingnan niyo po ano po essence ng story. No? Parehas po ang country pinuntahan, parehas ng nakita, parehas nakapaa. No? Pero still, magkaiba po yung taong tumingin. Kaya alam niyo po, kahit gano'n po maganda to, kung titignan mo siya negatively, hindi mo siya ma-appreciate. In fact, a good example po, one of the reasons kung bakit po maraming tao na yumaman because they're so positive. Sabi ko nga, kung titignan niyo po yung Pampanga, nung nilahar yung Pampanga, no? Diba po, yung pumutok ang pinatubo, tapos nagkalahar sa Pampanga, a lot of people na nasa Pampanga, they were sharing their lands. So sabi nila, wala nang pag-asa itong Pampanga, kailangan magbenta na tayo ng lupa, umalis na tayo dito. And kung titignan niyo po, merong mga malalaking negosyante na napaka-optimistic o napaka-positive. Sabi nila, naku, ito na yung tamang pagkakataon para bumili ng lupa. Kasi mura ang lupa. I tell you, darating yung time, puputok to, makababalik sa normal ng Pampanga. And ang kagandahan nito, tayo may pinakamaraming lupa. And in fact, MBC po, nagtayo po ng SM doon.
Robinsons Pogo, kung gayon nagtayo ng Robinsons doon. And napakarami pong lupa ngayon doon na kung titignan nyo po ang mahal na ng presyo, in fact, parang nasa peryo ka na nga, no, yung price eh. Na kung titignan nyo po, there are two people who look at it, that crisis na negative, and meron taong tanungin that crisis positive. And also the people na nakumita, no, and lumaban sa opportunity na yun, yung tao na nakakita ng opportunity during those times of crisis. Kaya nga ako lagi ko yung sinasabi, no? Kapag time ng crisis, pagkakataon yan. Kasi in every crisis, there is an opportunity. Well, in fact, no, sabi nga nung isa sa nabasa kong story, alam nyo, sabi niya gano'n, 100 tao ilagay mo sa isang island, no? At yung 100 tao na yan, bigyan mo ng 100 ng tag-1 milyon lahat. I tell you, no, na pag bumalik ka dyan after 5 or 10 years, yung lahat halos or 80% ng pera nasa 10 tao lang. No? Why? Kasi a lot of people na binigyan ng tag-1 million, they will spend their money. And yung 10 naman dyan, or 20% of those people, or 10% of those people na nabigyan, ang gagawin nila, magbi-business sila. So, on the long run, lahat ng pera sa daan na tao na sa kanila. Why? Because again, there are people who will look at it positively or negatively. And sana po, ikaw na nakakapanood itong video na ito ngayon, no, sana po ay prepare mo lang yung mind mo as you watch this video. Maging positive lang po tayo. And if ever you have some questions, pwede niyo pong mag-comment sa ilalim pong video na to or sa ilalim po ng page kung saan po kayo na-link. No? Pwede po kayo mag-comment dyan. Ngayon, kung sa YouTube naman po kayo nanonood at naklik nyo to, napunta kayo ng YouTube. No? So, you could use the comment at sa YouTube. So, by the way, I could answer those questions after lang po ng live webinar kapag ka sa YouTube. Pero kapag ka po dito po sa Facebook, no, I'm sorry, kapag ka po you use the Facebook comment na nasa ilalim ng page na to, I could read your questions and mamaya po sasagutin ko po yung mga questions. So, if ever you have other concerns, pwede nyo pong ipato dyan sa Facebook comments mamaya. Okay, so let's start with this webinar. Okay, so okay. Okay. Now, 40 years ago, merong isang klase ng business na nilabas sa Amerika po na sabi ganun sa isang magazine, home business magazine, in most Americans' mind, it's a scam and it's a scheme. Questionable and unethical at best, immoral and illegal at worst. In fact, there's even a move in Congress to outlaw it altogether. Ibig sabihin noon po, no, merong negosyo na nilabas sa Amerika. In fact, ito po kasi siguro mga 60-70 years ago na to. Kasi po ito po sa magazine po ito galing. Now, sabing ganon, merong isang klase ng negosyo na tinayo sa Amerika na a lot of Americans no, nagbebenta ng lupa, ng bahay, yung lump sum nila sa trabaho nila, kinukuha nila, yung dalawang ran, ini-invest sa business na to. And sabing ganon, sila, kasama ng mga pangarap nila at kasama ng pera nila, nalalulugi, no, nagsasara, katulad ng business na to. Kasama ng pangarap nila. So sabing ganon ng mga congressman, dapat ipasara natin yung mga business na yan kasi marami sila, mas marami po yung mga nag-invest na nalugi ang dalawang run. Now, kung titignan nyo po, 40 years or 60 years ago, ito po mga congressman and most of the Americans, they were so negative with this kind of business. Actually, hindi po itong business na to. No? Actually, that was McDonald's, 7-Eleven, Subway, Pizza Hut, and KFC. In the 1960s, before Ray Kroc and McDonald's, before 7-Eleven, Subway, Pizza Hut, and all other franchising companies. All of those are being said and done. In fact, even po yung gumawa ng libro sa Rich Dad and Poor Dad, kinukwento niya doon, yung Rich Dad, ang dami niyang gossip na narinig na ang franchising scam. So, ang ginawa niya, pumunta siya sa Amerika, from Hawaii, pumunta siya sa Amerika, tapos tinignan niya kung ano ba itong franchising business. And he found out na ito yung bagong trend ng business. So maraming negative siya, positive, invested, yumaman siya. Now, what's the point kung ba't ko ito sinishare? What if buhay ka na 1960s? In that time, pinapresent sa'yo ang McDonald's, 7-Eleven. And ang challenge sa'yo, ikaw yung tao na sobrang negative mo, no? Katulad ka ng mga congressman na sabi nila, scam yan, lokohan yan, no? Ipawalang bisa yan. I tell you, hindi nyo po nag-grab yung opportunity nung pumutok yung McDonald's and 7-Eleven. So yung po yung point ko kanina na sinasabi ko. No, sana, let's just be positive
para at least po pag pinresent po namin yung business na ito mamaya, no, mag-grasp nyo po yung opportunity. No? Again, next. There are two types of people looking at opportunities. Isang positibo, again, isang negatibo. No? Like po nung unang nilabas ang Starbucks sa Pilipinas. No? A lot of people, sabi na hindi sisikat ang Starbucks. Why? Kasi ang isang baso, 160 pesos. Samantalang yung Nescafe, 4 pesos. But the point is, tingnan niyo po kung gaano kasikat ang Starbucks. In fact, sunod-sunod niyan. Starbucks, Yate, Liquid Depressed, Deli France, Figaro. Kung titingnan niyo po, no, sobrang daming tinayo na coffee shop. In fact, even Nescafe na 100 years na when it comes to coffee business, hindi nila maubos maisip na pwedeng ibenta ang kape ng 100 plus. Ngayon pa lang sila naglalabas ng coffee shop o naglalagay sa mga stalls ng coffee, iced coffee na nabebenta ng 60, 70, 80 pesos. I'm sorry. Pero kung titignan po natin, Nescafe na po, there was not that optimistic na pwedeng ibenta ng ganung kamahal. No? But the point is, na-miss nila yung opportunity na yun. Pumutok na Starbucks, well, impact, kung titignan mo, Nescafe na nauna sa kape, lalo pang lumaki ang Starbucks compared sa Nescafe. No? So again, there are people who look at it positively and there are people who look at it negatively. Another po, no, yung mineral water station. No? Pagpalagay po natin, wala pang mineral water ngayon. No? At ako po yung tao na nagbebenta ng mga machine, no, para mag-filter ng water at gawing mineral water. Imagine niyo po, pupuntahan ko kayo, sasabihin ko sa inyo, para mag-invest ka sa akin ng 2 million pesos, no? And gagamitin natin to, magpuproduce tayo ng mineral water, ibebenta natin tubig. Siguro po that time, a lot of people were so negative. Why? Kasi po dati ang tubig hindi naman po binibili. Well, in fact, imagine mo, para magbenta ka ng isang bagay na libre, para katukuhan nyo, sino po bibili ng libre? Tama po ba? Now, there are people again who look at it positively and negatively. Yan, titignan nyo po, lahat po tayo, sigurado, pati ikaw na nanonood nito, ay nakatikim na po ng mineral water. So kung titignan nyo po, mineral water, no, sumabog din yung negosyo na yan, and those people who invested in that kind of business, well, I tell you, kumita po sila ng malaki. No? Again, there are people who look at it positively, and there are people who look at it negatively. Another po was Pandi Pugon, Pandi Manila, Julius Bake Shop, etc. Nung una pong nilabas yan, a lot of people who would want to franchise. Imagine, isang pandi sa 5 piso. Samantalang sa ordinary bakery, it would take around 2-3 pesos. In fact, tumaas nga lang ng 25, nagre-reklamo na tao eh. Tapos, para ito pa, bumili ka pa ng Pandi Pugon, mag-franchise ka at magbenta ka ng 5 piso. So, what's the point? Again, pumutok po yan. Why? Again, in any business, meron po kanya-kanyang niche. No? Meron pong niche, ibig sabihin, may kanya-kanya po siyang market o customer. No? So, the point is, ang Pandi Pugon po nagkaroon ng sariling market. So those people who bought the franchise, no, were people na nag-grasp nila yung opportunity na yan, kumita po sila. Another po, yung unang-unang tao na naka-invento ng kotse. Well, in fact, kung malalaman niyo po yung full story niyan, ang ginawa po kasi nung may-ari dyan, dinrawing niya lang sa papel, no? Dinrawing niya lang po sa papel yung kotse, then ang ginawa niya po, pagka-drawing sa papel, inalok niya na sa lahat ng mga kaibigan niya. Then sabi ng mga kaibigan niya, kasi sabi niya po sa mga kaibigan niya, ganito, pare mag-invest kayo sa akin, gagawin ko tong kotse, kasi darating yung time, mawawala na yung kabayo, ito yung papalit sa kabayo. Then meron siyang isang kaibigan na abogado, no, na nagwi-withdraw ng pera sa bangko para mag-invest sa kanya. In fact, sabi ng manager ng bangko, no, huwag kang maniwala kay Henry Ford, sira ang ulo niya kahit kailan, hindi mawawala ang kabayo. Now, what's the point? No, again, there are people who look at it positively and negative. Ngayon, kung titignan nyo naman po, siguro nakasakay naman na kayo, siguro na sasakyan. Anong point? Again, those people who are positive in times of opportunity or perfect timing sa isang opportunity where people po na nakakagras niyan and at the same time, yan po yung lumayaman kasi nauuna po sila dun sa opportunity. So I tell you guys, today, you have to prepare your mind. No? Be positive lang po sa present namin business para bago po ito sumabog, hindi ka po maiwan. No? Ipa, kung titignan niyo po yung gilid ng PowerPoint ko, nakasulat, crisis or opportunity. No? Baga, depende how you look at things. No? Next. It's like looking at this word. A lot of people will read this word. Pag binasa mo yung negative, ang sasabihin nila, opportunity is nowhere. Kaya nga po karamihan ng Pilipino, sinasabi nila, walang pag-asa sa Pilipinas, kailangan mag-abroad.
No, ang pag-asa nasa abroad, walang pag-asa sa Pilipinas. Now, if you look at it positively, ang babasahin mo yan is opportunity is now here. Kung titignan niyo po yung mga Chinese, no, nagre-refugee sila, tumatakas sila sa China, nung time na komunista, papupunta sila sa Pilipinas. Bakit? Sabi nila sa Pilipinas, malaki ang opportunity. In fact, even po yung mga Indian, umalis sa India, pumunta sa Pilipinas, nagnegosyo sa Pilipinas ngayon, mayaman na naman. What's the point? No? These are the people na yumaman. Why? Because they're so positive na doon sa time na ang tingin natin negative, hindi na tayo yayaman dito. Sila po yung mga taong ang tingin, dito tayo sa Pilipinas, yayaman tayo. So what's the point? Guys, kahit gaano po kaganda yung opportunity ipakita, if you will look at it negatively, I tell you, hindi ka po yayaman sa business na to. Pero kung titignan mo ito positive, bubuksan mo yung isip mo, I tell you, makikita mo kung gaano kaganda yung business na ipapresent ko sa iyo ngayon. And I tell you, 1 to 2 years from now, no, higit po sa kinikita mo, sa kinalalagyan mo, ang pwede mong kitain. No? So, siguro po, again, just be positive, prepare your mind for this business. Now, a lot of people, when they look at networking, no, marami pong tao negative na dyan. Although hindi ko sila masisi, no, because yung kay Baladjay, marami po, no? Actually, networking kasi means talking to a lot of people every day. Ibig sabihin, pag kumakausap ka po ng tao every day, networking po yan. Kaya jeepney driver ka, networking yan. No? In fact, pag ginugel mo nga ang network, ang lumalabas dyan, hindi naman po MLM or networking eh. Ang lumalabas po talaga dyan, or a lot of people, mga businessman, na sumasali sila sa Lions Club, Makati Business Club, Chambers of Commerce, Rotary, no? Ngayon, pag tinignan mo sila, makikita mo, sumasali sila sa mga club na yan to expand their network. Ibig sabihin, para dumami yung kakilala nila. And at the same time, siyempre, magkaroon sila ng mas maraming market kung ano yung business na pinapas na meron sila para maipasok nila sa Rotary, Chambers of Commerce, etc. Now, kung titignan nyo po, yung networking po, hindi po siya negative per se. No? Naging negative siya. Why? Because there are a lot of people who use the word networking. No? Tama naman po, kumausap po ng tao, like yung kay Baladjay, Aman Futures, no? Na scam po siya investment. In fact, lately, may mga, again po, may mga companies like One Dream or iba pa po na investment companies na tama, they use networking kasi kumakausap po sila ng tao para humingi ng investment, no? At yung pera mo tutubo, no? And yun po, to that point, scam po siya, kaya po maraming tao na naging negative na sa word na networking. Actually, by the way, again po, ang networking po, hindi po yan negative, positive po yan. Kami po, by the way, meron po kaming produkto, and again, dito po, pag in-invest nyo pera nyo, hindi po yan kikita kung hindi nyo po tatrabahuin kasi hindi po kami investment. You have to buy a product set. Kumbaga sa Jollibee, magpa-franchise ka ng Jollibee. No? Hindi pwedeng isara mo, huwag ka na magtrabaho, kikita na yung pera mo, hindi po ganun. You have to work. Nakuha niyo po. So, hindi po kami investment. No? And again, kung talaga po tutubo ang pera mo with investment, eh bakit po hindi ginawa ng bangko yun? Tama po? Kung totoo po yun. Well, in fact, hindi po mangyayari yun. And in fact, kalaban po mismo ng tao na magtatayo ng gano'n was yung mismo bangko. Why? Because a lot of people na magpupull out ng pera sa bangko at i-invest sa malaking investment, well, in fact, alam nga naman hindi magreklamo yung bangko na sila nga hindi nila kaya mag-provide yun. Kaya mag-a-arise talaga na on the long run mapapatunayan na every businesses na may ganitong sistema was scam. So again, kami po, wala po kaming investment, no? Hindi po pag nagbayad po kayo sa amin o nagbigay kayo ng pera, tutubo pera nyo kahit wala kayong gagawin. Kasi yan po ang nakakalungkot sa maraming Pilipino, kaya alam ko po, a lot of people, minsan sinasabi sa akin, ibig ba sabihin kahit hindi ako tumabaho dyan, kikita ako, sabi ko, kalokohan po yun. No? Kapag ka sinabi kong dito po, hindi kayo magtatrabaho, kikita kayo, scam to. Why? Ganun pa simple. Why? Ikaw nga sa OFW, nagtatrabaho ka every day, hindi ka pa yung mayaman eh. Napakarami nga empleyado dyan, umaga, no? In fact, madaling araw pa lang gumigising na para pumasok sa trabaho, umuwi, gabi na rin, no? Lalo na pag naipit sa traffic, madaling araw na. Imagine niyo po, trabaho na nga ng trabaho, hindi yung mayaman eh. Tapos dito, papasok ka, hindi ka magtatrabaho, yayaman ka, kalokohan po yun. No? Sana po, tayo po as Filipinos, no? Let's try to change that mindset na kung gusto po nating yumaman, we have to work. In fact, sabi nga ng mga Chinese, kung gusto mong yumaman, you have to pay the price. Kaya po yan ang pinagkaiba ng Pilipino sa Chinese. Eh, no? Ang mga Chinese kasi sobrang sipag. Ang mga Pilipino naman, nakakalungkot, sobrang tamad. Tama, di ba? So, aminin ko, not all. Pero mas ganda po sa lahat tayo
no, mabago natin yung mindset natin. Yun nga nakakatuwa po sa Chinese, eh, no? Kahit saan ka umikot sa buong mundo, they're businessman. Masisipag sila, kaya sila mayaman. No? Ang Pinoy naman, kahit saan ka bumikot sa buong mundo, yun nga, no? Empleyado talaga, trabaho talaga. So, alam natin na ang pera nasa business, then let's convert. No? So, again, hindi po negative ang networking na word, positive po yan. No? Hindi lang natin masisi, a lot of people na takot na sumali, it's because merong mga gumamit niyan negatively. So this is just the way to depend kung ano po talaga ang networking. No? Now, kung titignan niyo po dati, para kumita ka ng pera, kailangan maging empleyado ka. Actually, tignan niyo po to, no? Kung ibabagsak ko to, no? Bumabagsak po to due to gravity. Ang tawag po dyan, primitive thinking. Pag ito, hinagis ko po sa tubig, no, lulubog. Ang tawag dyan, primitive thinking. Pero I tell you, yung aeroplano, mas mabigat dito, lumulutang. Yung barko, mas mabigat dito, lumulutang. So, what's the essence? No? Yung po ang modern thinking. Actually, sabi nga ni Gokong Wei, yumaman ako, why? Because I'm adapting to non-stop change. Let's face it, sa mundong ito, ang constant lang po is change. Lahat ng bagay, nagbabago. No? So, kung titignan nyo po dati, para kumita ka ng pera, kailangan mag-elementary, high school, college, mag-aral ka, and in the long run, magtrabaho ka. So, gagapangin mo, sobrang tagal, no? Assistant supervisor, supervisor, manager, vice president, president, para kumita ka ng 200,000 every month. No, ngayon, pag nakakita ka sa network, may kumikita 1 million, 2 million, 3 million, ang sasabihin mo, ay, scam yan, lokohan yan. No, let's face it po, kahit ngayon po, no, dati po uso hagdan, ngayon po may escalator na, may elevator na. Kaya kapag sumakay ka ng elevator, 10 minutes na sa 100 floor ka, totoo po yun. No? So, hindi po yun scam. No? So, kumbaga, high-tech na po ngayon. Ibig sabihin, kahit po sa pagkita ng pera, may mga mabibilis na po na paraan para kumita ng pera. Nagkataon lang, ang ginagamit mo pa rin sa pagkita ng pera was hagdan. May elevator na. All you need to do is just to open your mind and adapt sa change. Well, in fact, dati para magpadala ka ng mensahe sa probinsya, ang ginagamit natin was telegrama. Nagkaroon ng beeper, pero ngayon pag naka-beeper ka, nakakahiya na, tapos na yan. Nagkaroon ng cellphone, well, in fact, cellphone non-stop evolve. No? iPhone 6 na ngayon. Ang dalawang ran yan, iPhone 100 na yan. So the point is, lahat po ng bagay nagbabago. Yun nga lang, yung paraan na ginagawa mo, luma pa rin. Kaya nga sabi ko, Windows 10 na ngayon, ikaw Windows 98 pa rin. So you have to adapt to change and accept the fact na yun yung constant and try to open your mind with every opportunities, no, like this one. No? Now, sabi ni Gokong Wei, yumaman siya, no, because adapting siya sa non-stop change. Kumbaga sabi niya ng gano'n, parating pa lang yung change, ina-adapt ko na. No? So, right now, Gokong Wei, number 2 po siya sa pinakamayaman na tao ngayon. Number 1 is Henry C, number 2 is Gokong Wei, number 3 is Andrew Tan. No, kung familiar po kayo kay Andrew Tan po yung may-ari po ng MegaWorld. Well, in fact, kung titignan po nyo po, isa rin si Andrew Tan na nag-adapt ng change. Why? Dati po kung papansinin niyo po ang mga bahay, ang mga lupa, tinatayuan ng bahay. No? So isang subdivision, makakapagtayo ka ng mga 100 bahay. No? So sabi nga ni Andrew Tan, nag-adapt siya sa change. Sabi niya, wala na ako mabiling lupa. So ang gawin ko, bili ako ng lupa, ang gawin ko, pa 100 floor ko or pa 20, 40, 50 floor ko. So lumalabas na multiply niya yung lupa niya ng 100 times. Kaya kung titingnan niyo po, si Manny Villar na una sa lupa, siya nagtayo ng Camellia, Brittany, etc. Pero tinalo po siya nung Andrew Tan na ngayon is number 3 na po na pinakamayaman tao. Why? Condo na po ang tinayo niya. So kung titingnan niyo po, nag-adapt na siya sa change. That's the reason. Even po ang si Manny Villar ngayon, nagtatayo naman ng mga condo. No, Robinson's Land, SM, lahat po sila nakapokus na rin sa condo. What's the point? Even big-time businessman, they don't have a choice but to accept the fact that they have to accept change kung gusto nilang makasabay at kumita din ng malaki. No? And how much more kayo na nanonood dito ngayon? The more that you should adapt to this change na mamaya po i-explain ko sa inyo. Okay? Now, what good change po, no? Para makita po natin kung gaano po inadapt ni Gokong Wei yung change, kung bakit ngayon po number 2 siya sa pinakamayaman tao. Kung titingnan niyo po ang mini-stop, no, isa po yan sa business niya, pero pag-iisipin niyo po, napakarami kasi dating convenience store na tinayo. No? In fact, nung crew pa ako ng fast food,
Tandang-tanda ko yan, merong convenience store na may drugstore. Ang pangalan niyan, iMart. Yan kasi ako bumibili ng gamot eh. No? Tapos po, meron po Easy na convenience store. And meron pa pong isa, nakalimutan ko na yung pangalan. 3 convenience store, ayun, Bingo, tinayo din yan. And most of this convenience store, halos lahat po yan nagsara. Nung nagsara po yan, merong isang tao, John Dongwei, na ang ginawa po, lahat po ng convenience store na nagsara, tinayuan niya ng mini-stop. Kung titignan niyo po, napakatanga nitong tao na to. Bakit? Kasi nagtayo ka ng convenience store sa dating convenience store. Ano ba tinda ng convenience store? CP. Hindi naman. Tama po ba? Kung ano yung tinitinda ng convenience store, parehas din. And same business ang tinayo niya. Kung nagsara yun, alam ka naman hindi siya magsara. Yun nga lang, the point is, sabi niya, I will accept change. Siya po ang kauna-unahang convenience store na naglagay ng mesa at bangko. So what happened was, ang tao tumambay, ang tao bumili. So ang convenience store kumita. That's the reason ngayon po, nagsulputan na rin ng iba't ibang convenience store. Well, in fact, 7-Eleven naglagay na rin ng mesa at bangko. Family Mart, ang may-ari po niyan, Ayalang, ayun po, may mesa at bangko din. No, kung titingnan niyo po, he started that change kung bakit po napakita niya yung isang business na dapat nalugi na. Another po, Sun Cellular. Noong time po na nilabas nga ang Sun Cellular, let's face it, siguro baka tinatawanan natin yan. Ako rin, tinatawanan ko yan. Natinig ko ng Sun eh. Why? Kasi siyempre sikat na ang Smart sa Globe. Tapos ito yung Sun. No? Ang ginawa niya po, accepted change. Tinapatan niya yung dalawa. How? Unlimited text, unlimited call, 24/7. Kaya nga dati sa Smart, para makapag-text ka, load ka ng 300. Load ka ng 500. Ngayon po, hindi, 25. May unlimited text and call ka na. Kung titignan niyo po, binago po ni Gokongwei ang labanan when it comes to telecoms. So, ibig sabihin po, even siya po, nakasabay siya sa Smart sa Globe, lumaki siya because he accepted change. No? Another po, Cebu Pacific. Imagine para tapatan mo ang PAL, no? Airces, no? AirAsia, etc. No? Kung titignan niyo po, siya po ang kauna-unahang naglabas o nagbago ng industry ng aeroplano. Sa halagang piso dati, makakasakay ka ng aeroplano. Tama po ba? So napakarami niyang ginawa, no? Just to compete, binago niya po yung ikot, no? And that's the reason yumaman siya. In fact, ako po, isa rin sa binilibang ko kay Henry C, no? Sinusundan ko po kasi siya. Sabi niya nung gusto niya mag number 1 sa bangko. Well, titingnan niyo po, dati ang bangko nagsasara ng alas 3. Ang ginawa niya po siya, i-accepted change. Bakit kailangan alas 3? Eh, pwede naman mag-adjust. Nagsasara siya ng alas 5. Mas malupit pa, sa mall, nagsasara siya ng alas 7. Hindi pa yon. Sabado at Linggo, bukas pa siya sa mall. Now, kung titignan niyo po, most of the people na yumaman, lumaki sa industry ng business were people who are willing to accept change. Kaya ikaw, kaibigan, kababayan na nanonood dito ngayon, no, kung nandiyan ka pa rin sa lumang paraan ng pagkita ng pera, I tell you, kung gusto mo magbago buhay mo, kailangan mo na mag-start na maglagay ng pagbabago sa bagay na ginagawa mo. And I tell you, watching this video, ito na ang pwede maging start ng pagbabago na yan. If you will accept this simple change na pwede ko pong i-share sa inyo lahat. Okay, so let's just continue. Sabi niya nga, change is inevitable, change is constant. It's either you adapt to it or you be left behind. No? So nasa sayo kung makaka-adapt ka, kung hindi ka maka-adapt, okay lang po yun. I tell you, mapag-iwanan ka rin ang dalawang run. Okay? So, next. Even po sa business, no, maraming paraan, dalawang paraan na po ngayon ng pagkita. No? Actually, ito pong single level marketing, yan po yung primitive thinking, yan po yung telegrama, yan po yung beeper. No? Yan po yung bagong paraan ng pagkita ng pera. Multi-level marketing when it comes to business. So, dati po ang pag-business, single level. Ngayon po, multi-level na po. O, lumalabas po yung MLM, yan na po yung elevator, no? Yan na po yung escalator, yan na po yung condo, yan na po yung cellphone. So, yan na po yung modern thinking. So, dati po para kumita ka ng, or mag-business ka, SLM ka. Ngayon po, MLM na. Now, para mas maintindihan niyo po na mas maganda, ito po yun. Lahat po na nakapanood nito, mga OFW, alam ko pag nakaipon kayo ng pera, ang gusto niyo magtayo ng isang hardware, isang bakery, isang supermarket. In fact, magkano po puhunan ng hardware? Siguro mga 500,000 to 1 million. Magkano puhunan ng bakery? Siguro mga another 500,000, no? Or 300 to 500,000. Supermarket ay malaki po yan.
Na kung titignan nyo po, malaki na po ang puhunan, hindi mo na kayang ipunit, pero kapag nagtayo ka, nandun ka pa rin sa primitive na paraan na pagkita ng pera. Nandun ka pa rin sa makaluma na paraan ng pagkita ng pera. Na kung titignan nyo po, kahit pala makaipon ako ng malaking pera, nandun din ako sa single level marketing o sa primitive thinking. Tama? Ano pong point? Why? Kung dati po, hardware ang tinatayo ng tao, ang SM po nagtayo ng hardware, no? Sa loob po ng SM, lahat po ng SM meron ACE hardware. Hindi isa, marami, multi-level. Kung dati po, ang hardware, ang Robinsons po handyman sa lahat ng Robinsons. Again, multi-level. No? Kung dati po bakery, ngayon po Pandi Pugon, Gals Bake Shop, Dulis Bake Shop, Deli France, no? Etc. So, kung dati po supermarket, ngayon po Robinson Supermarket, SM Hypermarket, Pure Gold. Kung titignan niyo po, yan po yung change na bago. No? So, hindi ka na po pwedeng magtayo ng isa. No? Kumbaga, multi-level or franchising business, it's the same. Kasi marami kang outlet. No? So, actually po, yan po yung konsepto na gusto kong ipakita sa inyo ngayon. Imagine, mag-iipon ka ng malaking pera, magtatayo ka ng hardware, bakery, supermarket, pero still nasa makalumang paraan ka pa rin pala ng pagkita ng pera. No? And imagine, kung ang isang supermarket po, milyon, how much more ang maraming pure gold? Lalong hindi mo yan magagawa. So that's one thing po na nagustuhan ko sa ganitong business. Why? Kasi lumalabas po multi-level kasi yung pinasok ko. Tama po? So maraming outlet ang iWon, at nadami pang outlet ang iWon. So binili ko yung concept na right now, no, naging franchiser ako. So maraming ng franchise, lahat yan lumalabas, akin na. So lumalabas, nandun ako sa MLM side. Yun po ang kagandahan niya. So once you join the business, MLM na yung ginagawa mo. Yan na yung bagong paraan ng paggawa ng business. So at least, nakasabay ka na sa bagong trend. Ganun po kasimple. Okay? So next. Now, a lot of people, no, makikita nila, like kami, we have the products, we have the juice, we have the coffee, we have Perla, maglalabas kami ng powder na food supplements and another mga beauty products. So we have that one. So a lot of people kasi they were thinking, because we have the product, we have to focus on selling. No? So actually, hindi naman pumawala yan. Parte po talaga yung selling. In fact, siguro po para mas maintindihan natin, tuloy po natin. You try to look at Jollibee. Ang Jollibee po, syempre, may Chicken Joy po yan. Tama po ba? Alam ka naman ipamigay niya po ng libre yan. Siyempre po, binenta niya po Chicken Joy, French fries, champ. No? So hindi niya po pinamigay, binenta niya po. Pero kung titingnan niyo po, ang main goal niya po ba magbenta ng Chicken Joy, no, at hamburger? Hindi po. Kasi po kung yan po ang main, baka hanggang ngayon naglalako pa yan. Tama po, hindi po. Ang main na focus niya po was magbenta ng concept or idea or franchise. Most of the people po na yumaman were people who sold the idea. No, yung nagbenta po ng idea. No, selling the franchise. No, kaya nagbenta siya ng franchise ng Jollibee. Chowking, binili niya po Chowking, no? Kung titingnan niyo po ang Chowking, may manok, may pansit. Yung kalaban na nga dapat ng manok ng Jollibee yan. Pero ba, ang focus niya naman hindi. Kumbaga, kung titingnan niyo po kung ang focus niya po was Chicken Joy and spaghetti or French fries, di dapat hindi niya binili Chowking kasi kalaban na yan. Tama, why? Kasi ang focus niya, hindi naman po magbenta lang ng produkto eh. No? Ang focus niya po, magbenta ng concept, yung franchise. Again, binili niya po ang Greenwich. Ang Greenwich po, may spaghetti, may manok. Again, kalaban na naman po yan ng Jollibee. Binili niya po nagtayo po siya, Manong Pepes, Deli France, no? Red Ribbon, and Yonghe King. Kung familiar po kayo sa Yonghe King, ang Yonghe King po kasi, kung wala po kayong idea dyan, kumbaga po sa Pilipinas, ang sikat po sa atin is Jollibee. No? Sobrang daming franchise. Sa China po, siyempre, hindi naman sila burger. More on Chinese restaurant sila. Ang Yonghe King po, yan po yung parang Jollibee sa China. So 100 na franchise ng Yonghe King sa buong China, binili po ng Jollibee. Again, no, to sell the franchise, not to sell the products. Imagine, ang lately po na binili niya was Mang Inasal. Tama? Manok, kalaban na rin ng Jollibee yan. Tama po? Binili niya po lately, again, was Burger King. And imagine niyo po, ang Burger King, kalaban na po ng champ ng Jollibee yan. Again, ang focus niya was not to sell the products alone, but to sell the franchise. So, sa business na to, kung gusto mong yumaman, mamaya sa business na mapakita ko po sa inyo,
again, you have to manage your priorities. No? You have to balance kung ano po yung paraan ng pagbenta. Again, 20% po you focus on selling the products, pero kung gusto mong yumaman, 80% po you focus on selling the concept or the franchise or the business idea ng iWorld. So, ganun po kasimple. No? And doon po kayo yayaman. Kaya kung titignan nyo po, in fact, siguro naman po sa lahat na nanonood ng video na to, kung tatanungin ko po kayo kung ano gusto nyo na una nating isolve, sakit ba sa katawan o sakit sa bulsa, eh sigurado po mas marami po ang sasagot ng sakit sa bulsa. Again, pagka gumaling naman ang sakit mo sa bulsa, eh madali na pong pagalingin yung sakit sa katawan. That's simple. Kumbaga, ako, I could buy any juice naman or coffee kung tutuusin. Pero yun nga lang, why would I buy coffee or I will use the juice na meron ng iWorld? Because I want the idea. Sumali ko, bumili ko ng produkto because I want to earn. Gusto ko yung idea, yung konsepto. Kaya kung titignan nyo po, 80% ng population ng buong mundo were more on sa mga tao na gustong kumita. Well, in fact, pag nag-search ka nga sa internet, a lot of people nag-google how to earn online, how to earn online. Why? Kasi gusto talaga nilang kumita eh. No? Hindi namang, wala nang tao nag-google na how to, baga gumaling sa arthritis na ang focus niya talaga was more on the products eh. Tama po? Kasi why? Napakarami kasing choices. No? Kaya kung titignan niyo po, it's more of the business. Although, hindi ko po yung sinasabi dahil pangit ang produkto ng iWorld. No. Actually, lahat po ng plans namin was more on improving the products, maglabas pa ng mas magaganda pa pong product. And right now po na ilo-launch na yung Perla, and napakaganda po ng Perla, hindi po siya sabon, sa personal lifestyle assistant, no? Na kumbaga napakarami na pong testimony na pinagaling na tao using the program without taking food supplement, without taking medicines, na reverse po nila yung sakit nila. Yung po ang kagandahan. So, again, the products is good. Pero syempre, you have to focus 80% of your time selling the idea kung gusto niyo pong yumaman. Sundan po natin kung ano yung ginawa ng Jollibee. That's it po. Okay, so next. Now, kung titignan niyo po, yan, nung una pong tinatayo ang mini-stop, no? Sila mismo, kasi a lot of people kasi sabi, naku, pag sumali ko sa networking, kailangan mag-recruit ako ng tao. Alam niyo po, ihanap niyo po ako ng tao na hindi nagre-recruit. Now, kung titignan niyo po, lahat po ng taong yumaman, kaya po sila yumaman kasi nag-recruit po sila ng tao. Hospital, ako may-ari ng hospital. Alangan na mayayaman ako kung hindi ako magre-recruit ng doktor saka nurse. Yumaman ako, it's because nag-recruit ako ng doktor saka nurse. Tama po ba? Call center. Kaya po yumaman yung may-ari ng call center kasi nag-recruit siya ng call center agent. Tama po ba? Ang tanong lang dyan, ikaw ba yung nagre-recruit or ikaw yung nare-recruit? So kung ikaw yung nare-recruit, don't expect na yayaman ka. Tama po ba? Kasi ang taong yumaman, yung taong nag-leverage, yung taong nag-recruit. And kung titignan niyo po, mismong may-ari na po ng mini-stop. Nung una pong tinatayo ang mga mini-stop, may mga nakasulat na ganyan sa mini-stop sa ibabaw. No? Meron na silang ads na nakasulat. Be a mini-stop franchisee. Live your dreams at an affordable price. Be your own boss. Imagine, mismong mini-stop na nagre-recruit. Yun nga lang, hindi tayo re-recruitin yan kasi wala naman tayong ganung kalaking kapital para mag-franchise. No? Well, in fact, even po yung mini-stop nga, nagpa-flyer. No? Kasi there are people na makikita niyo po na nasa overpass, nagpa-flyer o makakatabi niyo sa jeep, nagpa-flyer. Mini-stop na nga po, may sariling flyer eh. Hindi po nahihiyang mag-recruit. Yun nga lang po, hindi po yan binibigay sa lahat ng taong naglalakad sa overpass. Why? Kaya mo pang mag-franchise ng isang mini-stop. Tama po ba? Kaya nga kung titignan niyo po, subukan niyo po. Pumasok kayo sa mini-stop, tapos humingi kayo ng ganyang flyer sa counter. Bibigyan kayo. Yun nga lang, titignan muna kayo mula ulo hanggang paa. Kasi isipin ng tao, wow, grabe to, humingi ng flyer, mayaman ba to para mag-franchise ng isang mini-stop? So, but the point is, even po yung may-ari ng mini-stop, nagre-recruit. Yung Jollibee po, nagre-recruit, nagbibili ng franchise ng Chowking, Greenwich, etc. So the point is, kung gusto mong yumaman, hindi po masama mag-recruit, no? Or mag-anak ng taong bibili ng idea ng business. That's simple. Okay? Next. Now, eto na po yung iWorld. Again, let's just be positive. This is a new trend sa business. Nandito po tayo sa MLM business, small amount, pero this time makakasabay ka na, no, sa new trend na to. Just be positive. Okay?
So ito po yung I1, ito po yung logo namin. So reduce, reinvented. So isa po sa mga product natin, yung mga juice. No? Ito po yung Melon Burst. Ito po, this is for whitening. So meron po tayo dyan na content for whitening. We have the cranberry, goji, acai, blueberry, collagen, glutathione, fiber, and stevia. So kung titignan nyo, uminom ka ng juice, at the same time, nag-i-intake ka na ng collagen and glutathione, and lots of fiber. Kaya kagandahan po dito, another, hindi po sugar ang ginamit natin. So hindi po siya nakakataba. Stevia po ang ginamit natin. No? So you're drinking this one, no, pero hindi ka tataba. It's because stevia po ang ginagamit natin na sweetener. Another po, we have the Four Seasons. Ito po yung ating slimming na juice. No? Bakit po sinawag na slimming? It's because ang nilagay po natin dito were mga active ingredient for slimming like Garcinia cabogia, yan po yung pinaka-popular, L-carnitine, green tea, celery, fiber, and again, because of stevia, no? So mas mabilis po tayong papayat because there's no sugar in it. Okay? Another was guyabano. This is the healthy juice. Most of the content naman na nilagay natin were active ingredients like rapeseed, mangosteen, silimarin, ganoderma, no, guyabano, fiber, and stevia. So lahat po na nilagay natin will all content po, no, para po maging healthy po tayo. So we have 3 juices right now, pero maglalabas pa po tayo ng mga ibang brand pa po ng juices or iba pa po flavor ng juices para mas marami po kayong pagpilian. Another, we have the coffee, the Coffee Plus. No? Ang nilagay po natin dyan, no? So pag umiinom pa nito, umiinom pa ng healthy coffee because of mangosteen, goji, spirulina, ganoderma, guyabano, fiber, and stevia. Next po, we have the Loco Choco. Okay? So, Loco Choco po, we have the ginkgo biloba, chlorella, moringa, carrot, okra, fiber, and stevia. So again, uminom po tayo ng chocolate, which is the usual na natitikman po natin. But the point is, this time it's healthy because yung mga content po na nilagay natin were para po vegetable para maging healthy po tayo. Next po, ito po yung ating mga bag, yung mga boxes. Although right now, magkakaroon po tayo ng bagong look sa ating mga products. No? Abangan niyo po yan. Another, we have the second package. Actually, ito po yung first package, yung package na puro products. The next package, yung package po na with the health app. Isa po kasi sa product natin was yung Perla or the health app. Oh, so, ito po yung mga level or stages po ng packages. Now, yung Perla po natin or the personal lifestyle assistant, hindi po siya inaral ng 1 linggo, 2, 3 linggo, hindi po. This was 27 years of medically proven, again, medically proven, scientifically based health and wellness expertise. So talaga po, na-prove na po siya medically and scientifically pinag-aralan po talaga siya, kaya po yung reason. So, nung opening po ng office namin, kumuha kami ng mga testimonies ay ng mga taong may mga sakit, no? And isa pa nga po diyan si Mr. Danny Tan, no, na ang nangyari po sa kanya, ang diabetes niya 360, another 1 week po na sinundan yung program na 250, another 1 week po bumaba po ng bumaba hanggang pong naging normal. No, nakakatuwa po diyan, wala po siyang tinik na gamot, wala po siyang tinik na food supplement, sinundan niya lang po yung program ng Perla. No, so a lot of testimonies po yan, malalaman niyo po yan in the long run. Now next, ito na po yung mga kung saan pong country na nakarating na po yung concept po ng Perla. Ayan, and in fact, even sa ABS-CBN, yung tao po na gumawa po ng Healing Wonders of Diet na book, siya rin po yung nag-conceptualize po ng Perla, yan po yung isa po sa partner po natin dito. No, yan po siya. Ito po yung mga event niya sa Umagang Kay Ganda. Ayan. Ayan, so yan po yung nakadilaw, that is Dr. Barona. Okay. Ayan po siya. Now, ito po yung ating app. No? I-install mo siya sa cellphone mo. The 7 levels to infinite wellness. Okay, so yan po yun. So, tinawag po namin siyang Perla, hindi po siya sabon, no? Nanggaling lang po siya sa personal lifestyle assistant. No, Perla kasi ito lang po ang katangi-tangihang produkto na nagsasalita.
So pag in-install mo yan sa cellphone mo, ilalagay mo yung laboratory mo. And the long run po, ibibigay niya sa iyo yung gagawin mo everyday, yung mga bagay na kakainin mo, gulay, prutas, etc. para po mas mabilis pong makatulong at ma-reverse yung nararamdaman niyo po. No? Ayan. So for example po, bibigyan niya ka na, ayan, may message po, it's time to drink a glass of water. So ganyan po yan, nire-remind ka niya. Kung time mo na uminom ng tubig. Ayan, so ganyan po siya, kung makikita niyo po. So meron po siyang level na kailangan mong mabuksan. Kapag sinusunod mo po ng tama yung program, unti-unti po mapupukas po yung mga kada program. Ayan, so for example, level 1, nandiyan po instruction and videos. For example, Monday, yan po ang binigay sa iyo, you will eat fruits and vegetable, makaka-gain ka ng points, no? So ito po ang kagandahan po dito, kapag naka-gain ka po talaga ng points at maganda po talaga ang points mo, ang kagandahan po niyan, kung gaano po kataas ang points mo, ganyan din kataas ang level ng health mo. So, napakaganda po nitong produkto na to. And napakarami na rin pong testimonials. No? So, sa mga tao na OFW na nasa ibang country, actually, mas nakakatuwa po most of the people in US, in Europe, kasi po, hindi na po ito bago. No? In fact, there are programs na nagsasubscribe sila monthly, no? Or yearly, just to become fit, physically fit. No? In fact, kahit sa Gold's Gym, meron diyang program, babayaran mo para maging lumaki yung katawan mo. Ito naman, ang ganda it's a program, no, na install mo, kasama sa package, install mo sa cellphone mo, pero kagandahan po niyan, ito po yung magiging healthy ka just following the program. No, ganun po kaganda. Tapos, magkakaroon din po tayo nito. Ito po yung isa sa susunod nating ilalabas, yung tinatawag na Super Greens and Super Reds. Yan, so ganyan po siya. So hindi na po siya naka-capsule kasi meron pong tao na hirap uminom ng capsule. And in fact, yung bata din, gano'n, ayaw uminom ng capsule. Ang kagandahan po nito, powder lang po to na itataktak mo po sa kinakain ng anak mo pero hindi po magbabago yung lasa ng kinakain ng anak mo. Pwedeng ilagay sa ice cream, etc. So ang kagandahan yan, kumakain na siya ng gusto niyang pagkain, nagiging healthy pa siya. No? Super Greens po is the highest ORAC value and 30 billion probiotics, ganun po siya katindi. So para na rin siya uminom ng Yakult na sobrang dami pagka nag-take po siya ng produkto na to. So upcoming na po yan, Super Greens and Super Reds na lahat po ng prutas na red ang ginawa naman pong food supplement, kaya po tinawag na Super Red. It's the same. So dalawa po yan. Yan. So ito po yung mga susunod, no, na ideas po, magkakaroon na po ng flavor. So, abangan niyo po itong ating produkto na ilalabas. Now, how to become an I1 dealer? Now, the product is good. And let's focus naman dun sa pwede nating pagkakitaan. Now, the question is, how to become an I1 dealer? There are 4 steps to become an I1 dealer. Number 1, kailangan po 18 years old po tayo. No? Another po, we find an I1 dealer as a sponsor. Number 3, we fill up and sign up a dealer application form. And number 4, mag-purchase lang po tayo ng product set. Ganun lang po kasimple. So, these are the 4 steps to become a dealer with I1. Now, here are the options. Number 1 po, na product sets, we could buy the silver for 8,880 pesos. That's 600 point value. And next po, we could buy the gold. No? So, that's 26,640 or 1,800 point value. Next po, we have the platinum na 62,160 or 4,200 point value. So, ang maximum po na income potential po natin for the silver is 9,600 per day or 249,600 per month. Kapag ka naman po gold, 14,400 or 374,400 per month. Kapag ka naman po platinum, that's 19,200 or 499,200 per month. So, yan po yung mga income potential po natin. Now, next, we have the income stream program. I'm sorry. So, we have the retailing, personal sales commission, pin sales commission, etc. I-discuss po natin yan one by one. So, number 1, we have the retailing. So, kung mahilig ka po magbenta, you will get the products at dealer's price and ibebenta mo siya 25% lifetime discount. So, pwede mo na siyang patungan. So, yan po, you sell the I1 products at suggested retail price. So, kung mahilig ka po magbenta, so kikita ka po dyan sa 25% lifetime po yan.
outright. Now, I1 dealer account, it's your dealer, it's your digital business account with your name, ID number in I1. So kapag nag-join ka po kayo, magkakaroon kayo ng account, no? Mayroon kayong website, mayroon kayong ID. So doon po kayo maglalagin sa website nyo para makita nyo po yung lahat po, matrack nyo po, ma-monitor nyo kung magkano na po kinikita nyo, ilan yung taong pumapasok kahit sa ilalim mo, and pati po yung binibili nila produkto. That's simple. No? Yan. All sales transaction, commission, etc. makikita nyo na po dyan sa I1 dealer account. Okay? So, yan. Pati downline organization, point bonuses, etc. Incentive and reward points nandiyan po lang. Next. Now, if this is you, for example, para mas maintindihan lang po natin, we have the cluster A and we have the cluster B. No? So, dito po sa ibang company, we call it left and right. Or dito naman, we call it cluster A and cluster B. So, for example, this is X na na-invite mo siya personally. And this is Y, na-invite mo personally. Sila naman, magkakaroon sila ng sarili nilang cluster A and cluster B. Na, for example, si Z na-invite mo at nilagay mo sa ilalim, no, ni Y, kasi po wala ka pong pwedeng choice na paglagyan, dalawa lang po, cluster A and cluster B. So pag nilagay mo siya sa cluster B, si Z, mapupunta po siya sa ilalim ni Y. Mamimili ka lang po kung saan mo lalagay, kung sa cluster A niya or sa cluster B. No? Since ikaw po naka-invite dyan, sa tatlong yan, ang tawag po dyan, first level directly sponsored. Ikaw po mismo naka-invite or direct sale mo po sila. No? So, again, pag naka-recruit ka uli, wala kang choice, lalagay mo yan sa cluster A o cluster B, ikaw mamimili kung saan mo ilalagay kay Y or kay X. That's simple. Now, what if, again, cluster X and cluster A, nilagay mo si X, direct mo po yan, and si Y, direct mo rin yan. Now, what if si X po, naka-invite po siya na pansarili po niya, ilalagay niya lang po, dalawa lang, cluster A or cluster B. So, kung nilagay niya sa cluster B, again, yan po direct na po niya. Now, what if si Zay naman naka-invite din, no? At nilagay niya naman sa cluster A niya, so yan po, ang tawag po dyan, indirect sale. Kasi po, hindi na po ikaw naka-invite, sila na po. No? So, second level mo na po sila. So, ganun po kasimple. Now, again, no? Pagka po na-invite nila, indirect, no? Hindi na ikaw naka-invite, no? Indirect sale mo na po yan, pero still, pasok pa rin po sa iya. Okay? So, at least para mas malinaw lang. Now, we go to the personal sales commission or the direct referral bonus commission. Kaya po natin dinefine kanina yung direct and indirect para mas maintindihan po natin na mas maliwanag yung personal sales commission. Next. These are the commissions earned when a customer buys a product set and sign up under you as his or direct sponsor. Okay, so sa personal sales commission, what if, no, sa cluster A, naka-invite ka ng silver, meron kang tumataginting na 800 pesos as your personal sales commission. Kapag ka, yan naman, naka-invite ka ng 10 niyan, siyempre, that's 8,000 pesos. Now, what if naka-invite ka po ng gold? Sa gold naman, meron ka naman tumataginting na 2,400 pesos na personal sales commission. And again, pag naka-invite ka ng 10 niyan, meron kang 24,000 pesos. Pag naka-invite ka naman ng platinum, meron kang 5,600 pesos. And kung naka-invite ka ng 10 niya, meron kang 56,000 pesos as your personal sales commission because these are your direct referral or personal sales commission. Direct mo na-invite. No? Number 3, we have the cluster bonuses. So the match sales bonus or the pairing bonus. So these are the income earned from completed point value ng cluster A and cluster B, no? Combination ng points nila. So for example, cluster A plus cluster B equals to completed point value and 1 completed value is equals to 1 pesos. So ina-add po natin lahat ng points sa cluster A and cluster B, no? And combined points niyan, doon po kumikita when it comes to cluster bonuses. So ganito po siya. Silver 600 point, gold is 1,800 point value, and platinum is 4,200 point value. No? So ito po, ganito po tumatakbo ang cluster bonus. What if may na-invite ka na silver? That's equivalent to 800 pesos as personal sales commission. May na-invite ka uli na silver,
that's another 800 pesos as personal sales commission or direct referral commission. And meron kang personal sales commission or direct referral na total of 1,600 pesos. Now, since meron ka pong points sa kabila na 600 points sa cluster A and 600 points sa cluster B, i-add po natin yan. That's equivalent to completed point value or combination points na 1,200. So yan po, that's equivalent to pesos. So ang total na kinita mo is 2,800 pesos for your personal sales commission and combined na points, no, ng cluster bonuses. So what if maka-invite ka ng gold, meron kang personal commissions na 2,400, the same with cluster B 2,400, no? So it's 4,800 and another po, no, meron po tayong cluster combination, cluster bonuses, no? Combination of 1,800 points, that's 1,800 points, that's 3,600 points, 3,600 pesos with a total of 8,400 pesos. Now, what if platinum naman ang ating na-invite? Pinasok natin sa cluster A, meron kang 5,600, sa cluster B 5,600. So may equivalent ka na 11,200 pesos for your personal sales commission and a total of 4,2 plus 4,2 na cluster bonus, no, combination 7,2. So meron ka pong total na 18,400 pesos na kinita with your personal sales commission and cluster bonus. Kung titingnan niyo po, dalawang tao lang po na nag-platinum under you, that's 18,400 pesos. So ibig sabihin, makapapa-platinum ka lang ng dalawa every month. Almost 20,000 pesos ka na every month. So siguro naman, panalong-panalo ka na yan. Parang mas malaki pa kita mo sa call center agent, no? With just 2 invite na platinum. No? That's simple. And how much more kung mas marami pa po. Now, what if, ganito naman po ang scenario, no? O titignan po natin, paano po nagkakaroon ng cluster bonus, napakasimple, no? Every time may pumapasok na silver sa cluster A, cluster B, every time na may pumapasok cluster A and cluster B, no? Kahit na po pang 1,000 level, kahit na po indirect mo pa po yan, hindi po ikaw na-invite, kahit unknown, hindi mo na po siya kilala, kahit nasan po siya, every time may pumapasok sa cluster A and cluster B, meron po tayong 1,200 pesos. Ganun po ang cluster bonus. The same po up to infinity. The same po with sa gold. Every time may pumapasok sa gold, cluster A and cluster B, no? Kahit 1,000 level, kahit indirect, kahit unknown, meron po tayong 3,600, no? Up to infinity. The same po sa platinum. So every time po may pumapasok, left and right, no? Or cluster A and cluster B, meron tayong 7,200, 1,000 level, indirect or unknown, up to infinity, meron po tayong 7,200 every time may pumapasok cluster A and cluster B. Ganun po siya kasimple. So, non-stop na 7 to po yan. Now, what if may pumasok na silver at gold? No? Silver sa cluster A and gold sa cluster B. So, magkaiba po sila ng points. No? 600 and 1,800. What if may pumasok naman na silver or gold and platinum? So, magkaiba po sila ng points, 1,800 and 4,200. And again, what if may pumasok naman na silver and platinum, magkaiba rin sila ng points. So, paano po siya kumikita sa cluster bonus? Paano po tayo kikita? So, ganito po siya. For example po, may pumasok po na silver sa cluster A. That's equivalent to 800 pesos na personal sales commission and 600 point value. And then may pumasok po na platinum sa cluster B. That's equivalent to 5,600 pesos and a points of 4,200 point value. Now, and again po, ang mangyayari po dyan para makuha yung cluster bonus, ma-minus po natin yung 600 points sa 4,200 and mag-pair po yan or magpo-complete po yung points na yan. That's equivalent to pair. So, meron ka pong 1,200 na kinita. So, may matitira ka pang waiting na 3,600 PB sa cluster B. Now, what if may pumasok na gold? That's 1,800. Again, mag-minus po tayo ng 1,800 dyan. Pair na naman, may kita ka na naman na 3,600. And again po, may waiting ka na another 1,800. So, pag may pumasok ulit na gold, may kita ka na naman na pair na naman siya, may kita ka na naman na 3,600. And magiging 0 na po, both sides. So, ganun po kasimple. Makagandaan po natin, naka-point system tayo. Now, one thing po na gusto ko pong makita niyo po dito, sa ibang company po, kailangan po kung ilan ang pumasok sa kabilang side at sa kabilang side, kailangan parehas ng dami ng tao para po kumita ka mag-pair. Kasi po, tao sa tao ang nag-pair.
Sa atin po ang kagandahan, points ang nagpe-pair. Kaya kung titignan niyo po, isa lang ang pumasok sa Platinum, no? Platinum lang po ang pumasok sa Cluster B, and sa Cluster A po ang pumasok was 3 tao, pero lahat po yan kumita kasi po hindi po tao ang binibilang, kundi po yung points. Ilan po ang points sa left, ilan po ang points sa right, yun po ang mag-combine or magko-compete. Ganun po kasimple. Para makuha ang kita sa cluster or dual cluster bonuses. Next, we have the multiple account kasi meron tao, for example, nag-franchise ka ng Jollibee at gusto mo pa mag-franchise ng isa pang Jollibee or Chowking, hindi ka naman limited, you're allowed. So it's the same with this business. Merong mga tao who wants to buy multiple accounts or multiple dealer account. No? So kapag bumili siya, meron kang 5-6. Ang ganda po nito sa ibang company, kumita lang sa una lang po na bibili niya. Sa atin naman po, hindi. Binago po namin. Why? Kasi napakasimple. Kung ako po ay hindi ng kotse, nabentahan kita ng kotse, alam nga naman pag bumili ka ng pangalawang kotse, wala na akong kita. Kung ako pa rin ang ayente mo. Natural ako pa rin. Alam nga naman sa'yo na ang kita. Customer ka lang. Tama mo ba? So, binago po namin dito. It's the same thing. Yung po yung concept na ginamit namin. So, kapag ka po yung na-invite mo, bumili po ng one head, meron kang 5-6, and every time po bumibili siya ng another multiple account or another account, another dealer account, meron kang 5-6. So that's a total of 39,200 pesos. All the personal sales commission will still be yours kahit ilang account ang bili niya. Although right now, we are just limited to 7 accounts. Now we have the team sales commission or the indirect referral bonus. Ito po yung explain natin nung kanina, yung hindi na ikaw naka-invite, ang naka-invite na was yung taong na-invite mo. So, income earned from personal commission sales of direct dealers up to the 3rd level. So, ganito po siya para mas maintindihan po natin. So, for example, kapag ang position mo, silver, meron kang sa first level na 5%. Kapag gold ka naman, meron kang 8% sa first level and 5% sa second level. And kapag platinum ka, meron kang 12, 8, 5 hanggang 3rd level. So kung titignan niyo po, yan po yung reason kung bakit magkakaiba yung package natin kasi po, mas malaki po ang kinikita mo no, kapag ka po platinum ka. Kasi hanggang 3rd level, pwede ka pong kumita ng team sales commission. Okay? So, mas bigger advantage po yung mga naka-platinum po na account. So kapag ka-platinum ka, no, for example, this is the account, no? So first level, meron kang 5%, so meron kang 280. So kung 10 yan, meron kang 2,800 pesos. Maliit lang kung titingnan nyo po, pero still, sa ibang company po, wala ka pong kita na personal or direct referral sa na-invite ng tao mo. Siya lang po may kita doon. Dito naman, pati ikaw, may kita ka sa mismong personal na na-invite niya na direct referral. So may kita ko po sa kung ikaw naman gold, no, hanggang second level, so meron kang 32,480 pesos. Napakasimple lang yan. Kung 10, nag-invite ng 10, so meron kang naging 100 sila. No? So kung sa first level, meron kang 8%, that's 4,000. Sa second level, meron kang 5%, that's 28,000. So that's a total of 32,480 pesos. Now, kung titignan niyo po to, isang side lang po. No? One leg. So ibig sabihin po dito, kahit isang side lang ang gumalaw, meron ka pong kita na indirect referral or team sales commission sa kanila. Pag platinum ka hanggang 3rd level po. So, ikita ka po ng ikita ka po ng almost 321,520 pesos. So, yan po yung possible na pwede mong kitain. No? Kapag ka-platinum ka. Why? Kasi hanggang 3rd level po siya. So, kung titignan niyo po to, again, one leg lang po to, isang side lang po ang gumana, cluster A lang po, pero still may kita ka pa rin. Sa ibang company po, kapag cluster A lang or left lang ang gumana, wala kang kita, kailangan po mag-pair. Sa atin po, kahit isang leg lang, may kita ka po. Yan po ang kagandahan niya. So, another po, we have the personal sales commission upgrade position. So, every time po nata-upgrade yung tao kung in-invite mo, may kita ka po sa kanya. So, for example po, na-invite mo siya silver, meron kang 800 pesos sa kanya na personal sales commission. Eh, what if nag-upgrade siya ng gold? Kasi gusto niya na pong kumita ng mas malaki. So, meron kang 2,400 pesos na additional na personal sales commission. Kung mag-update naman siya or mag-upgrade siya sa platinum, meron kang additional na 5-6.
So, ang total na kinita mo sa isang tao na nag-join at nag-upgrade continuously was 8,800 pesos. What if bumili siya ng 7 heads or 7 accounts? So, meron kang 61,600 sa isang tao na nag-upgrade ng 7 accounts niya to Platinum. Ngayon, kung meron ka niyan 10 directly sponsored na dealer na nag-7 heads, kikita ka po ng 616,000 personal sales commission alone. Ganun po kasimple. Now, number 6. Commission earned from cluster pairing bonuses or direct dealers up to the 3rd level. Now, we have the leadership cluster bonuses. Ito po yung pinakamaganda dyan. No? Again, we have the same position. Sa first level mo, pag silver, you have 5%. Pag gold, 8%. 5%. Pag platinum, 12%, 8%, and 5%. Sorry. 5%. I'm sorry. So, ganyan po siya. No? Now, para mas maintindihan po natin na mas malalim yung first level, second level, and third level, no? Kasi po, baka akala niyo po kaparehas po to sa ibang company, so medyo binago po namin siya. Ganito po siya. So, with other companies, ang first level mo, for example, ikaw yan, bumili ka ng 7 heads na platinum, no? Or 7 accounts na platinum. Ang first level mo was yung sarili mong account. No? Ang second level mo again was yung sarili mong account. So kung titignan niyo po, that's the reason mali po ang kikitain mo kapag kaganyan po ang first and second level. Why? Kasi sarili mo ring account yan. Isang tao pa rin yan. Second level mo, isang tao pa rin yan. Ang kagandahan po sa atin kasi, ganito po siya. No? If you put 7 accounts, all accounts will be equivalent to 1 basket. Ibig sabihin po, yung account mo na yan, magiging isang basket yan. Magiging isang buong account mo, yung lahat ng 7 accounts mo. That's simple. So, ibig sabihin, if that is you, naka-invite ka ng isang tao na nag-7 account, yan po ang magiging first level mo. Ganun po kaganda po ang marketing plan po natin. So, ibig sabihin, first level mo, nakikitaan mo ng 12%, 8%, 5%, was yung kabuuan ng 7 heads niya po. Ganun po. No? So, kung naka-invite ka, yung first level mo, naka-invite naman siya ng sarili niya, no, na nag-7 heads din, that would become your second level. Kapag yung second naman, naka-invite po siya ng another na nag-7 heads, that would be your third level. So, kung titignan niyo po, ito po ang malaki ang kitaan. Why? Kasi po, yung kabuuan po ng lahat ng heads niya ang kikitaan mo. Ganun po kaganda. No? So, napakaganda po yung marketing plan po. Now, ito po yung leadership cluster bonus. So, ibig sabihin po, kapag silver ka, meron kang na-invite, first level mo, nagwa 1 million pesos yung buong account niya na 7 heads. Meron kang 5%. So, that's equivalent to 50,000 pesos. So, ang total na kinita mo is 50,000 pesos. Kahit isang tao lang ang na-invite mo. Sa ibang company, again, kailangan left and right magpares para kumita ka. Ito, isang account lang or isa lang ang na-recruit mo. Pero yung tao na yan, masipag, marami na-recruit, kumikita ng 1 million pesos, meron kang 5% sa kanya. So, meron kang 50 mil buwan-buwan sa isang tao na na-invite mo. Napakaganda. No? Actually, ito po yung pinakamaganda po dito. No? Again, we have the gold. Kung nag-gold ka naman hanggang sa level ka, so lumalabas kung yung first level mo nagwa 1 million, meron kang 8%, 80,000. Sa second level mo, nagwa 1 million din yan. Sa na naka-invite, meron kang 5% sa 50,000. So, kikita ka ng 130,000 every month sa 2 tao lang. Again, isa lang ang na-invite mo, yung pangalawa, na-invite na nung na-invite mo. So, yan po ang possible na pwede mong kitain. Now, what if nag-platinum, no? Platinum ang position mo. No? Or nag-upgrade ka sa platinum. At meron kang first level na nagwa 1 million per month, meron kang 12%, so that's equivalent to 120,000. Sa second level naman, again, nagwa 1 million yan, 8%, meron kang 80,000. And yung third level mo, merong 1 million, nagwa 1 million ulit per month, so that's 5% ka dyan. So that's 50,000, may total ka na 250,000 every month. Again, kahit 1 leg lang po ang gumalaw. No? So, yun po ang kagandahan dito. Dapat naman na pagkakitaan mo kahit 1 leg kasi ikaw pa rin na nagtrabaho niyan. So, the point is, meron mga taong sumasali na aminin natin na hindi sila magaling. Pero guys, meron taong nakalaan na para sa inyo. May darating na mas magaling kaysa sa inyo. And again, since ikaw po ang naging dahilan kung bakit siya nakasali, meron ka pong percentage sa kinikita niya. That's simple. No? So dito pa lang po, pwede na po kayong yumaman na kumita ng malaki
kahit po isang tao pa lang po ang na-invite nyo. Kaya how much more kung masipag kayo mag-invite, invite kayo na-invite, imagine niyo po kung gaano po kalaki ang magiging cluster, leadership cluster bonus nyo. Actually, sa ibang company po kasi meron po tinatawag na ganito, pero kumikita ka po sa uni-level, kumikita ka po sa produktong binibili. Actually po, napakaliit nun. What if bumibili lang siya ng 1,000 per month na worth ng produkto, tapos naka-points yun, doon ka lang po kikita. Bakit po mas maganda ang ating po leadership bonuses? Kasi po tayo, kumikita po tayo sa pinakabangga o sa cluster pairing o yung pinaka-pairing po, doon tayo kumikita, hindi sa binibili. Kaya kung networker ka ngayon, at least napipicture mo kung gaano kalaki ang kitaan sa I1. Why? Kasi sa bangga kinukuha, hindi sa binibili. Doon po ang mas malaking kitaan. Nakuha po? Now, next, we have the lifestyle reward points. Ito naman po yung pinaka-safety net ng company. Every fifth pair. So, ganyan po siyang kasimple. So, every time po, yung first level mo, first pair, second pair, third pair, fourth pair, yung pang fifth pair mo po, mako-convert po siya sa 300 lifestyle reward points. No? So, ganito po siya para mas maintindihan natin. Pag silver ka, meron kang 100 na LRP sa kanya. So, ibig sabihin, yung tao na na-invite mo, 300 po ang lifestyle reward points niya sa pang-fifth pair niya. Ikaw naman, since ikaw naka-invite sa kanya, 100 na lifestyle reward points. Now, kapag ka naman po gold ka, ang kagandahan po niya, hanggang second level, pati sa na-invite niya, meron kang 100 na lifestyle reward points. Every time po nag-fifth pair sila. Kapag ka platinum ka naman, hanggang third level, meron kang lifestyle reward point. Now, kung titignan niyo po sa illustration na to, lumalabas po, ikaw wala kang fifth pair. No? Pero kung titignan niyo po, ang nag-fifth pair lang, yung mga taong na-invite mo at yung mga taong na-invite nila. Pero ikaw wala kang fifth pair. Pero still, ikaw pa rin, kumikita ka pa rin kahit na wala kang fifth pair. Yung po ang kagandahan niya. Again, one leg lang ang gumalaw. May lifestyle reward points ka pa rin. Napakaganda po. Napakaganda. Okay? Yung lifestyle reward points po natin, pwede po natin yung balik ng phone, ng cellphone, i-redeem ng cellphone, ng car loan, or ng laptop. Actually, kinumpute na po namin yan. Pwede pong travel, pwede pong proyekto, depende po kung ano po yung gusto nyo. Nagawa po kami ng redeemable points para po makuha po yung gusto nyo. Ganun po kasi. So, that is the lifestyle reward points. Next, nakitaan po natin, we have the uni-level bonus. Kapag ka silver ka, first hanggang 8 level mo, meron kang 5%. Ang uni-level po, ito na po yung sa binibiling produkto, no, ng tao po na na-invite nyo at na-invite nila hanggang 8 level. Kapag ka ikaw naman po gold, meron kang first hanggang 8 level na 8%. Kapag platinum ka, meron kang first hanggang 8 level na 12%. Yan po ang pwede mong kitain. Ganun po kaganda. So, ito po ang ating uni-level bonus. Next, we have the car incentive program. It started July 26 hanggang November 30 of 2015. No? Ito po ang yan. No? For example po, naka 100 pairs ka, maximum, meron ka pong 100,000 na pang down payment sa kotse mo. Kapag ka naman po naka 300 pairs ka, meron ka maximum na 300,000 na pang down payment sa kotse mo. And kapag ka ikaw po naka 700 pairs ka, meron ka maximum na 700,000 pesos na pang down payment mo. So yan po yung ating mechanics para sa car incentive, no? Na nagsimula po at matatapos ng November 30. Now, ganito po siya para mas madali nating maintindihan. For example po, may pumasok na 100 silver and 100 silver sa cluster B, that's equivalent to 100 pairs. Ngayon po, what if platinum po pumasok? Ang isang platinum po, that's 7 pairs. No? Lumalabas po kasi platinum, parang katumbas siya ng 7 na silver pagdating sa points. No? So, ganun lang po siya kasimple. So, meron ka ng 100 na down payment. Kapag ka 300 silver or 300 na silver, that's equivalent to 300 pairs. Kapag 700 na silver at 700 na silver, meron kang 700 pairs, so that's equivalent to 700,000 na pang down payment. Again po, kung platinum po ang pumasok, that's equivalent to 7 silver. No? So, depende po sa package na pumapasok. Kinumpute na lang po natin sa pinakamababa in that silver. So, ganun po kasimple. No? Now, good news. No?
Kung dati po nag-start ka July 26 at matatapos ng November 30 o 2015, sa sobrang generous po ng company, dahil gusto namin na makuha nyo po talaga yung coaching nyo, no? At gusto po namin na kapag sumali kayo sa I1, kaya po I1 ang pangalan nito, panalo ka na. No, pagkasali mo po, panalo ka na. Why? Kasi po, wala na po tayong time frame. Ibig sabihin po, lifetime na po ang bilangan. Kapag ka nag-100 pairs ka sa lifespan mo, meron pa, 100,000 pesos, no, na pang-down sa kotse mo. Kaya po, kung lifetime ang bilangan, ayaw mo at sa gusto mo, magkakakotse ka po dito. Yung po ang maganda dyan. No? Yung po natin. Ako po, aminin ko po sa lahat ng company na nasalihan ko po, ako po ang bumili ng sarili kong kotse sa sarili ko pong pera. Sayang po, wala pong company na nagbigay nito. Kaya po kami, ang ginawa namin, since hindi po ginawa sa amin, ginawa naman po namin sa inyo. Kasi po, ang gusto po namin, kapareho niyo po kami na dati pong distributor na nangarap ng kotse at nagkakotse. Yun nga lang po, kailangan pa po namin kumita ng sobrang laki dahil doon po namin kukunin sa kinikita namin yung pambayad namin ng kotse namin. Ito po napakaganda. Why? Kasi po, yung kinita nyo po sa 100 pairs, 300 pairs, 700,000 pairs, wala po kaming kukunin dyan kahit piso. Sa iyo po lahat ng kinita na yan. No? Sa kinita po namin as company, yan po ang ibabalik namin, bibigyan pa po namin kayo ng pan-down payment sa kotse mo. Again, nasolo mo na yung kinita mo, may kotse ka pa. Napakaganda po. No, wala na po kayong masasabi. Kaya pagka na-miss mo pa itong opportunity na to, I'm sorry. No? Sorry na lang po. Uulan po ng kotse, babaha po ng kotse sa I1 sa ayaw sa gusto namin. And sana po, isa ka po sa magkaroon ng kotse on the long run sa I1. No? Now, tips. No? Pati this is you. No? At mag-focus lang po muna tayo sa silver. No? First month, nag-invite ka lang ng dalawa. Siguro naman. Sa buong buhay mo, hindi lang naman dalawa kakilala mo. At sa buong buhay mo, hindi lang naman dalawa ang kakilala mo na uminom ng juice at kape. O ganito na lang, pagpalagay natin, yung iba kasing tao, dahilan nila, paano po yan, mahihiyain po ako. O sige, pagpalagay po natin, mahihiyain ka na. Posible ba may kakilala ka pong dalawang tao na sobrang mahihiyain din? Siguro naman po, dalawang tao lang. Napakasimple na po yan. O pag na-invite ka ng dalawang tao na pumasok sa silver, meron kang 1,200 pesos. Again, ang kino-compute lang po natin dito, cluster bonus na lang po. Wala na po yung unilevel, wala na po muna yung leadership cluster bonus, wala na po yung direct referral, wala na po yung indirect. No? Imagine niyo po, ito po, cluster bonus lang. No? Second month, meron ka pong yung dalawa pong mahihayin na kaka-invite mo, nag-invite din ng dalawang mahihayin na kakilala nila. So, meron ka ng 2-4. Yung apat na mahihayin, nag-invite ng igalawa rin na kakilala nilang mahihayin, meron ka ng 4-8, and so on. Sa fourth month, naging 16, may 9-6 ka. Sa fifth month, naging 32, may 19 ka, etc. Pagdating po ng pang 12 month mo, meron kang 2.4 million na kinita. No? Ang total mo pong kinita sa 12 months is 4.9 million. No? Dalawang tao lang na mahihiyain at nag-join lang po sila sa silver. Now, what if, no, ito pong mga tao na to, gusto nilang kumita ng mas malaki, no, nag-upgrade ng gold. Kapag ka sila po nag-upgrade ng gold, again po, kung titingnan niyo po, same number ng tao, wala na pong nag-recruit. At as is na lang, kung sino po yung tao mo, yung pa rin, wala nang nag-recruit. No? Nag-upgrade na lang sila kasi gusto nilang kumita ng mas malaki. So, sa dalawang tao, magkakaroon ka ng additional, no? Additional na 3-6, no? Nag-recruit ng 4, additional na 7-2, and so on. So, in a matter of 12 months, meron ka kinita na 7 million ang 12 month mo. Ang total na kinita mo po is 14.7 million pesos. Additional, same number of people, wala na nadagdag. What if nag-upgrade po yan sa platinum? Pag nag-upgrade po yan sa platinum, first month, meron kang 8.4, second month, meron kang 6.8, and ang total na kinita mo in a matter of 12 months is 34 million pesos or almost 34.4 million pesos. Imagine dalawa lang po ang na-invite mo and cluster bonus lang po ang pinagbasihan natin and upgrade position. Now guys, siguro naman po kahit ikaw yung sobrang mahihain tao, meron kang kakilalang dalawang tao na sobrang mahihain. So ano ba po ang hinihintay niyo po? Grab this opportunity now.
Again, this is Iwon. Grab this opportunity. B, remember the law first. O, wag na po tayong magpauli. Pagkakataon na po natin to. No? Now, ito po yung picture ko nung nag-start po akong mangarap. Meaning ko po, yung naka-violet po, yan po yung unang-una po na na-invite po ako sa ganitong klase ng business. Na kung titignan niyo po yan, sobrang gusgusin ko pa. Jeepney driver po ako niyan time na yan. No, kupas na kupas yung kwelyo ko, kupas na kupas yung damit ko. No? Yung time po na yun, yung kaklase ko may ukay-ukay. Kaya po, bago po mapagpilian po, kinipili niya na ako ng damit. Kaya po kahit na, para sa akin po, kahit na kupas yung kwelyo niya, kupas na kupas yung damit, para sa akin bago. Kasi po, first time ko pong naisuot. No, pinapakita ko po yan, why? Kasi po, nag-start din po ako na kagaya nyo, baka po mas mahirap pa po sa inyo. No? Sobrang hirap ko po, no? Dati. Pero imagine siguro po ang naging laman ko lang sa ibang tao is because isa po ako po sa mga tao na meron po malaking pangarap, no? So I tell you guys, isa po sa laman ko sa mga nanonood nitong video na to na sana po, no? Kayo din po mismo personal po mag-start po kayong mangarap, no? Maniwala lang po kayo sa pangarap nyo. Kasi po ako, aminin ko po, that time po na nag-join ako or na-invite po ako sa business na to, na naupo po ako sa seminar room. At tulad po ng sinasabi ko po sa inyo kanina na walang aksidente sa mundo, well in fact, lagi ko nga sinasabi na nung isilang ka pa lang, million of sperm cell po ang pinakawalan ng tatay mo, pero isa lang po ang naging tao. Kaya kung naging tao ka, hindi po aksidente na lumabas ka sa mundo na to. Ako po, siguro po because of my faith na napalakas ko sa Panginoon na wala pong aksidente sa mundo, alam ko lahat po ng pagkakataon, lahat po na nangyayari sa buhay ng tao may dahilan. In fact, kanina po, pwede pong hindi na po ako nagising, patay na po ako and wala po ako sa harap nyo. It's not an accident because God, niloob po ng Diyos na makasama niyo pa po ako at makapag-present po ako sa inyo and mas marami po pong taong matulungan. No? So ako po, nung time po na na-invite ako, ang sabi ko nga po, hindi po aksidente na nandito ako sa seminar room na ito kasi ito po yung napakatagal ko nang ipinagdarasal. So ang aminin ko po, ako po, in fact, no, nung ginawa ko po ito, hindi po naging madali, naging mahirap po because aminin ko po, madali po itong business na to pero napakarami pong tao na magtatawa sa inyo. Mga tao na hindi naniniwala sa inyo. Mag-anak nyo, kaibigan nyo, kumpare nyo, lahat po yan, katawa po yan. Pero ako, naging mindset ko lang, napakasimple. Kung sila po, mahirap, ba't ako makikinig sa kanila? Hindi nga nila kayang tulungan yung sarili nila, paano pa nila ako tutulungan? Second, pag isa sa pamilya ko nagkasakit, hindi ko naman yan matatakbuhan kasi mahirap din yan. I would rather reason sa sarili ko po. Maniniwala po ako sa sarili ko. Kaya po aminin ko, the time that I joined this business, maraming taong nagtawa sa akin, maraming tao pong hindi naniwala sa akin, pero ako po, wala po akong pakialam. No? Alam ko po kung ano buhay ko po dati, and ang gusto ko po, magbago po yung buhay na kinalalagyan ko. Sa inyo po na nakakapanood nitong video na ito ngayon, I tell you, hindi po aksidente na nandito ka at napapanood mo itong video na to. Perhaps isa ka sa mga tao na nagdadasal na at hirap na sa kinalalagyan mo na dumadaing ka, gusto mo na makauwi at makasama mo pamilya mo every Christmas at masaya na kayo, pero still, you have to go abroad. Kailangan mong lumayo, kailangan mong magtrabaho para kumita ng pera because alam mo na yun po yung kailangan para magbago po ng pamilya nyo. Pero still, alam ko kung gaano po kahirap maging isang OFW, hindi isa, dalawa, tatlong trabaho kailangan mo just to survive. No? And alam ko po na sa inyo po na nakapanood nito, na nabuksan po ang isip nyo, na nakita nyo po ito, I tell you po, kausapin nyo po yung mga tao po na nag-invite po sa inyo o nagbigay po sa inyo ng link ng video na to. Kausapin niyo po sila. And if ever you become interested, I will be one of those people na willing po na tumulong, na makasama niyo po, na magturo po sa inyo. By the way, I'm the VP for online marketing, kaya po ako po ang nag-handle lahat po ng international market. So lahat po sa inyo na nasa ibang country, I will be doing a lot of live webinars and tinetrain ko din po yung mga sponsor niyo po para mag-handle po ng live webinars and C-sales. And by the way po, this coming Saturday, yung IBP po natin ng 11 p.m. siyang C-Sale. So, ibig sabihin po, lahat po kayo, makakasama na po kayo sa amin sa live na C-Sale po namin. Ibibigay po namin yung link kung saan nyo po siya i-click at makakasama po kayo namin. Magkakaroon po tayo ng C-Sale para
lahat po, even your sponsor, even po lahat ng tao na nasa ibang country, pwede po nyo po tayo makapanood nyo po kami po kayo personal at ma-motivate din po namin kayo personal. So magkakaroon po tayo ng live this coming day. So isa po siya na mapapanood niyo po tomorrow. Doon po, tinuro ko na po, pinost ko na po sa Facebook ko, ang gagawin niyo lang po, kapag kumakausap po kayo ng tao, tanungin niyo po sila kung ano availability nila, no, Monday, Tuesday, Wednesday, etc. Then, ibato niya na po yung link ng live IBP natin ng 11 o'clock. And para po sa mga OFW na, ang time frame po nila, nasa alas 3, alas 4 na madaling araw, ibato niyo lang po yung link natin for 4 a.m. Sa timeline ko po sa Facebook, meron po akong pinost na video dyan kung paano po magbato ng link or paano niyo po i-share
account. So, and it sends you a text message until you click it and then say, you know, po tayo. So by the way, I like to welcome yung mga tao po na nanonood sa Lebanon, sa Hong Kong, sa ayan, yung mga nanonood po sa Japan. Right now, yung mga nakatutok po sa Middle East, sa Europe natin, mga leaders, no, welcome po sa Iwon, sa lahat po ng nanonood ngayon. No? So sa inyo pong lahat, maraming po salamat sa pagtitiwala niyo po sa amin. Yung mga nanonood po ng mga taga-Oman, no, welcome po sa inyong lahat sa Iwon po. Sa mga nanonood po sa Russia, sa nanonood po sa ating sa Qatar, sa Dubai, sa Australia, no, sa USA po. So sa lahat po sa inyo, maraming po salamat sa pagtitiwala niyo. Sa lahat po ng mga nanonood po nito na hindi pa po kayo member, no, we're trying to do everything po just to support you guys. No? So kapag nag-join po kayo, hindi po kayo magsisisi po kasi po we're trying to do everything. Kung titignan niyo po, like the car incentive, kung paano po namin ginawa yan, na wala na pong time frame para makuha niyo po. But in fact, marami pa po kaming program na ilalabas on the long run para po mas mag-benefit po kayo ng mga distributor. Kumbaga, kung ano po yung mga hindi po namin na-experience dun po sa ibang company na pinasukan namin, yan din po yung isang bagay na gusto namin na ma-experience niyo po sa network na to or sa business na to. So sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Sana po makita po namin kayo everyday sa mga live webinar namin. Sa mga nakapanood naman po nito na willing nang mag-join at magjo-join na po kayo, kausapin niyo po yung mga taong nag-invite sa inyo. And now, if ever po, na alam ko, a lot of OFWs po na nakakapanood nito, napaka-busy niyo po, wala po kayong time, no, or sinisingit niyo lang po, I tell you po, meron na po pa kamong mga link ng live webinar na pwede niyo pong ibato sa mga kakilala niyo para po ang mangyari, panonoorin na lang po nila yan, i-click po nila, panonoorin. So, ipapollow up niyo na lang po sila sa napanood nila. So, yan po yung isang bagay na makakatulong pa po kami sa inyo. So, continuous po to. Again, ako po personally ang mag-handle po ng account ng lahat po ng international. So, lahat po ng training, motivations po, lahat po ako po yung mag-set up na totally na ako po ang magiging speaker. Pero siyempre po mag-invite po tayo ng mga ibang speaker, sila Chairman, sila Vice June, sila Vice Anthony, isa-set up ko po sila. And siguro po mas madalas lang po na kami po ni Vice Anthony because si Vice Chairman and si Vice June mas madalas po silang umiikot dito po sa Pilipinas. But still, with the power of the technology, ako po yung magko-connect po para kahit nasan po silang lugar, mapapanood po natin sila na makapag-share po sa atin. So sa inyo pong lahat, again, maraming salamat po sa inyong lahat. And welcome po sa inyong lahat sa Iwon. To God be the glory. God bless po sa inyo.